Morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. Sabihin natin sa katabi natin, God bless you. Alam niyo mga kapatid, parang sa lahat ng buwan sa taon, ito yatang buwan na ito ang napaka mabiyaya. Sapagkat ang unang araw ng buwan ng Nobyembre ay dakilang araw ng lahat ng mga banal sa langit. Kaya tayo ay sobrang nagpapasalamat sa Diyos. Tayo pong mga nagsisimba ngayon dito at sa online, tunay tayong marahil mas pagpapalain dahil ang buong langit yata ang kasama natin ngayong nagdiriwang. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa unang araw ng Nobyembre. All Saints, araw ng lahat ng mga banal. Dahil sa kalendaryo, bawat araw. Dati-dati ho noon, ang pangalan ho ng mga anak, kinukuha ho kung hindi sa Biblia, sa kalendaryo. Kasi bawat araw ng taon, may mga santo yan. Hindi ko alam kung meron sa inyo dito ipinangalan ang inyong pangalan sa santo. Dahil yun ang santo nung araw na iyon. Ngayon ho, pa nagbibinyag, nakakagulat. Pag tinatanong, ano pong pangalan? Ang pangalan ng kanyang anak ay Badong. Ay, hindi pala, Balot. Pinaghalong Badong at Lot-Lot. No? Kaya ang pangalan ng ay Balot. Yung isa tinanong ko, ano pong pangalan? Pretty nice. Wow. Pretty na, nice pa. Sabi ko, ano pong apelido ninyo? Kagandahan. Aba, talaga namang kinumpleto na. Pretty na, nice pa, kagandahan pa. Abay, nung bibinyagan na daw ng pare, makita niya, ang layo sa pangalan. Kung saan kinukuha ang mga pangalan ngayon? Sa TV, sa magazine, sa social media, pero noon, ipinapangalan saan? Kung hindi sa mga karakter sa Biblia, sa mga santo, sapagkat umaasa ang magulang sana ang batang ito ay maging kagaya ni San Francisco, Santa Teresa, Santa Clara, San Juan. Sana maging katulad niya ang aking anak. Pero sana hanggang ngayon, yun din ang ating hinahangad. Na tayo ay maging katulad din ng mga banal. Sana kasama pa yan sa mga dasal natin. Pag sinabi natin sana, maging katulad ako ni Santo, isa lang ang hinahangad natin, langit. Dahil yon ang gantimpala ng bawat santo. That there is heaven for us. That God is preparing heaven for us. That where the saints are now, one day we can also join them. Na hindi malabo, hindi malayo, na isang araw makasama rin natin ang mga banal sa langit. Yun ay kung ang sinasabi ng mga kasulatan. Sabi nga ng ikalawang pagbasa, sa ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Totoo naman. Nung bininyagan tayo ay naging mga anak ng Diyos. Pero ang kasunod, pagkatapos nun, hindi natin alam kung sino ang sigurado. Ngayon, bininyagan tayo. Sigurado, anak ka ng Diyos. Sa biyaya ng binyag, ang Espiritu Santo ang tubig na pinabanal. Nilinis tayo mula sa kasalanang mana at tayo ay naging anak ng Diyos. Yes, for sure. But heaven, we're not yet sure. At nasa sa atin yon. Kung hahangarin natin, napakaganda ng vision ng pangitain sa unang pagbasa, nakita ang mga nakaputi. Sino yung mga nakaputing yon? Ang mga nagtagumpay na sa langit. There are 3 members of our church. Sino-sino daw po yon? The church triumphant. Ito yung mga nasa langit na. Ang mga nagtagumpay na. Kaya triumphant, nagtagumpay. Pangalawa, church suffering. Sino itong mga ito? Ito yung ipagdadasal natin bukas. Ang mga yumaon nating mahal sa buhay,
ang mga nasa purgatorio at nililinis pa. At sino yung pangatlo? Church militant. Bakit sinabing militant? Ito ay yung mga nakikibaka pa, yung mga lumalaban pa. At sino yon? Tayo yon. Na tayo ay nandito pa, may magagawa pa tayo. Kaya ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Mapapalad kayo. You are blessed. At paano maging mapalad? Paano maging blessed? Kapag ba ikaw ay nanalo na sa loto, pag ikaw ba ay nakabayad na ng iyong mga utang, kapag ikaw ba ay may sarili ng bahay, sasakyan, may magandang negosyo, yun lang ba ang blessed? Hindi. Hindi lang yun. Every morning, you are blessed. Dahil tuwing gumigising pa tayo sa umaga, pinagpala ka. Mapalad ka, nagising ka pa. Mapalad ka, nandito ka pa. Mapalad ka, buhay ka pa. Sapagkat may magagawa ka pa. Hindi para mapabilang sa church suffering. Pwede namang hindi dumaan dun eh. Pwede namang church triumphant kagad. Kagaya ng mga banal na pagkatapos ng ating buhay sa mundo, pwedeng diretsong langit ang sapitin mo. Kung sisikapin nating ngayon pa lang sa mundong ito, ay mabuhay na tayo ng tama. Yung sinasabi ni Kristong mapalad ang mga maawain, mapagkumbaba, ang mga malinis na puso, ang gumagawa ng pakikipagkasundo, mapalad ang mga inuusig sa ngalan ng katotohanan, ng kabutihan. Yun ang pinapaalala sa atin. That we can be saints now. We can become saints here. And I am sure, yung pong mga araw ng bawat taon, kulang yan sa dami ng mga taong pwedeng tawaging santo at santa. Siguro nga ho, may mga kakilala kayo, kamag-anak, kaibigan, kasamahan sa paglilingkod noon, na pwede mong tawaging santo, na pwede mong ituring santa, pero hindi sila nakalista sa kalendaryo. Huwag ho kayong mag-alala. Sa palad ng Diyos, nakasulat ang pangalan ng sino mang magsisikap na mabuhay ng banal, ng mabuti at tama. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hangarin po natin araw-araw ang langit. That is the ultimate goal of every Christian. That must be the greatest desire of every Christian. Heaven. At kagaya ng sabi ko kagabi, wala na tayong ibang magiging modelo sa paghahangad ng langit maliban sa ating patron, ang mahal na birheng iniakyat sa langit. Mary is our mother, our model, our example of being faithful here on earth and achieving heaven one day. Kaya sa tulong ni Maria at lahat ng mga banal, nawa araw-araw, huwag tayong panghinaan, huwag tayong manghinawa, na magsikap na maging mabuti at gumawa pa rin ng mabuti. Sana, one day, with all the saints and with Mary, we can see each other in heaven. Amen.